Hang mawalay mo radyo kayo. But if the Lord speak to you, Nga ang Ginoo kung ang Ginoo magigsulti nga na ko, the blessing will be big. nga ang iyang presensya dako kayo. Talk to God. Pag-istorya sa Ginoo. Father, I want to hear your word. Ginoo gusto na ko mabati ang imong tingog. Father, send your word to my life. Ginoo ito kala ang imong pulong aron mo masulod kong kinabuhi. And bless me. Aron panalanginan ako. Father, bless me. Ginoo panalangin niya ako. Father, bless me. Ginoo panalangin niya ako. Father, bless me. Ginoo panalangin niya ako. I want to hear your word today. Pag gusto na ko mabati ang imong tingog karon. Let your word change my life. Ang imong pulong may usab sa akong kinabuhi. Talk to me. Pag-istorya ka na po, Ginoo. Thank you, Father. Salamat, Ginoo. In Jesus' name we pray. Sa ngalan ni Jesus nga ako nagampo. Shall we be seated? Manglingkod ta tanan. I welcome you all to this service. Nga ako mong i-welcome tanan ani nga si panimbahon karon. I am happy to be in your midst today. Nga nalipay ko karon ani sa inyong taliwala. As I told you before, Nga akong gisulti kaniya ganiha sa I'm a member of your family. nga ako membro na sa inyong pamilya. Please let every phone Nga it distorts me. nga kaliyog lang nga kinalan maminaw jud po tayo. Put the phone to silent Ang inyong cellphone i-silent, i-off or switch off the phone. o i-switch na lang. Kung It distorts me. Please, sa ngalan ni Jesus, kung kundi nyo yung I told you panha. I'm a member of your family. Akong ingon ninyo nga membro na po sa inyong pamilya. Anytime I come to Philippines, Cagayan de Oro, Nga mataganin ako diri sa Pilipinas, sa Cagayan de Oro I City. know that I have a family here. Nga nasayon ako, nga doon ako yung pamilya, ani nga dapit. I will never forget Bishop Randy and his family. Dili din ako makalimtan si Bishop Rupert o ang iyang pamilya. Since I came to Philippines, Sa diha, amuani siya diri sa atong dapit. he has been working for God. Nga siya nagabuhat, tulungalang sa buluhaton sa Ginoo. And his family, his wife as well. Nga ang iyang asawa, Thank you very much. salamat kayo. The Lord will bless you. Ang Ginoo mga panalangin The kanimo. Lord will bless you, Bishop. Ang Ginoo mga panalangin kanimo The bisya. Lord will bless all of you. Ang Ginoo mga panalangin kanyo tanan. I will be very brief now. Ako maghahatag lang po ninyo. I want to read from the book of Luke, Gusto na ko mag-ablihan na to ang Biblia sa Lukas, chapter 7. Kapitulo 7. I preached this message last time, it was in Kenya. So kaning nga minsay ako kaning ipaabot sa mga tao dito ko sa Kenya, duha ka tuig na malabay. 2 years ago. Duha ka tuig. I found it last night. Na ako ni nakaplagan gabi. I want to share with us this Na morning. gusto ko may paambit nga na kaninyo ang pulong sa Diyos. Chapter 7, Lukas Kapitulo 7, from verse 19, versikulo 19. 19 to 23. Lukas 7, 19, pahingon sa 23. This, I want to sing it one by one. Oh, gusto na ko nga ako Don't speak together, one by one. isa-isa lang nga, ayaw iusa. Isa-isa lang ang versikulo. Let it be in the middle. Oh, kaya ron, no, it's okay. If you want to middle, because this 42 and 60 is okay. Please, Alihog lang. listen to this passage. Paminaw ano yung mensahe. This time around, at this time, Kani nga oras, John the Baptist, si Juan Bautista, he was in prison. dito sa Bilangguan. A man of God, Siya alagad sa Ginoo, very powerful. gamhanan kayo. He was preaching the gospel. Siya nagawali sa mayong balita. God sent John the Baptist before Jesus Christ. Si Juan Bautista gipadala sa Ginoo sa wala pa maabot sa Ginoong Jesucristo. He came to pave way for Jesus Christ. Siya giandam aron mo'y mag-andam sa gianan ni Ginoong Jesucristo. He was preaching the gospel of Jesus Christ. Siya nagawali sa pulong ni Ginoong Jesucristo. And because of his powerful message, Tungod sa iyang gahom nga mensahe, the authority that time put him to prison. ang gahom o ang autoridad na nadawat sa presensya sa tanang mga Because tawhan. he condemned the king. Tungod kay iyang gihukman ang hari. Because the king married his brother's wife.
Tungod kay ang hari nagminyo sa igsuon niya nga lalaki. And he said, Sa asawa ng lalaki. what you have done is not good. Nga lakat siya. Adunay mabuta ka dali mayo nga giwas sa Ginoo kanimo. Why should you marry your brother's wife? Nga naman nagigminyo ka sa igsoon. And the king's, that king's wife was not happy. O kanang niya asawa wala malipay. Later, they put John the Baptist in prison. Manana si Juan Bautista gibutang sa bilangguan. When he was in prison, Nganong gibutang ba siya sa bilangguan? John the Baptist was hearing news about Jesus Christ. Si Juan Bautista nagwali man mayroon sa pulong ni Ginoo He Kristo. was getting information Nga naghatag siya mga impormasyon. how Jesus Christ was healing the sick, Sa diha kung wala pa si Ginoo Kristo, nag-ayo siya mga maskiton. how Jesus Christ was raising the dead. Nga diha gibanhaw ang mga patay. He was surprised. Nasurpresa siya. But this man supposed to hear that I'm in prison. Nga kaning tawhana nga dito ta sa bilangguan. Why can't he come and use his power to release me? Nganong na gawas pa siya nga nagwali sa pulong sa Ginoo nga uban ang gahom. Many a times in our lives, Daghang panahon sa itong kinabuhi we think the same way. nga ingana usab nga mapamagi. Why am I praying? Nganong ako nahadlapan? Why do I give my tithe? Nganong di man ko mohatag sa kong kinapulo? Why do I serve as a member of the church? Why am I serving as a worker? Nganong naglisod man ko nga ingon nga magbubuhat man ko? Now I have problem. Unsa may problema karon ako? You didn't help me. Wala pa ka buntapan nako. I need a tithe. Nakamot ako napulo. You didn't give me. Nga kinahanglan ta ang mabayran. I need money. Nga kinahanglan kong kwarta. You didn't give me. Nga kinahanglan ko. Why am I serving Jesus Christ? Ngano naglisod man ko diya ang Ginoo If Kristo. he cannot help me. If he cannot help me. Kung dili siya mutabang nako, Why am I serving Jesus Christ? ngano naglisod man ko diya ang Ginoo Kristo. If John the Baptist in prison, he said, if truly Jesus is the real Jesus, he's supposed to come and liberate me. So, sa diha ka na preso si John the Baptist, nga nagdaon siya nga maging uban unta si Ginoo Kristo ngadto kaniya. There is no one without challenges in life. Nga wala siya bisan usa nga mingdalaw kaniya ngadto